Kailan nga ba ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna yung lahat ng mga gising na alas 5 ng umaga at naka-join na dito sa ating devotions. So, welcome po sa inyo and I hope marami po kayong matutunan today. Now, yung topic po natin ngayon ay premillennialism. Premillennialism, ito po yung karamihang pananaw ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Pag sinabi po natin premillennialism, ibig sabihin, darating ang ating Panginoong Jesucristo in the future and then sisimulan niya yung kanyang kaharian. Magsisimula siya ng 1,000 years na paghahari. Yun po yung ibig sabihin ng millennialism. So, premillennialism is the belief that Christ will return before the millennium. Yung para sa mga bago po sa atin, no? Yung mga matatagal na mga Kristiyano familiar na doon sa millennium, yung salitang millennial reign. Ibig sabihin si Jesus Christ darating, magsisimula ng 1,000 paghahari dito sa mundo. A future period of peace, righteousness, and the visible reign of Christ on earth. Premillennialism emphasizes a future bodily return of Christ followed by a literal millennium or literal 1,000 years. This view takes seriously the promises of a restored creation and a reigning Messiah. The heart of the doctrine is the glory of Christ as King who will make all things new. So yan po yung premillennialism. Now, saan po nanggaling yung salitang 1,000 years? Yung 1,000 years po, wala na pong ibang passage sa Bible na nakasulat yung 1,000 years. Isang passage lang talaga sa Revelation chapter 20. So sabi dito sa Revelation chapter 20, makikita nyo po rito, basahin lang po muna natin yung unang 3 verses. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. So, pansinin niyo po yung 1,000 taon. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon. At siya itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang hindi na niya madaya ang mga bansa, hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siyang pawalan sa maikling panahon. Hanggang verse 10 po iyan. Lagi niyo po rito makikita yung 1,000 taon, 1,000 taon, 1,000 taon. So, sabi po ng mga premillennialist na darating si Jesus Christ to sisimulan niya yung 1,000 taong paghahari. And in the future daw ay itatali si Satanas at hindi niya na madadaya yung mga bansa. And then after that, papakawalan ulit si Satan. Now, ito po yung agreement and disagreement ko sa premillennialism. Kasi po, nag-agree ako sa premillennialism pero hindi entirely. May mga disagreement po ako sa premillennialism. So, nakasulat po dito yan. Mamaya i-cover natin sa separate video. Usually po kasi, after ng devotion, gagawa ako ng panibagong video. Pinupost ko po yan sa exclusive content natin para sa mga members ng channel natin na interesado sa topic. So, hindi naman po kasi lahat interested. So, para lang po sa mga interesado sa topic. Explain ko po ba't ako nag-a-agree, saan ako nag-a-agree, and saan ako nagdi-disagree. Yan, nakasulat naman po rito. Pwede nyo pong basahin. Now, ito po yung mga essentials na dapat pinapanampalatayahan natin. Number 1, kingdom. King Jesus transforms the world. Ang mga premillennialist, naniniwala sila na ang ating Panginoong Jesucristo, babaguhin talaga yung mundo. Ako po, naniniwala talaga ako na yung
si Jesus Christ, babaguhin yung mundo natin na ito. Kaya hindi po ako naniniwala na yung mundo natin ay bubulukin na lang, no? Iabandonahin na lang ng Diyos, gugunawin na lang ng Diyos, and that's it. I believe that Jesus will transform the world. So, yung mga premillennialists naniniwala din doon na babaguhin. Meron talagang epekto yung kingdom ng Diyos dito sa mundo. Magkakaroon ng transformation dito sa mundo. Ang pinagkaiba lang po ay yung timing. So, pwede ko pong i-discuss sa separate video natin mamaya. Number 2 po, return. Ito po ay essential. Very important na naniniwala tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus will come back in visible glory. Ako po, excited po ako dito, no? Kasi nakakaingit yung mga apostol kasi sila nakasama nila si Jesus. Alam mo yung siguro nung mga time na inutusan sila ni Jesus, oy, kuha ka ng pagkain, Pedro. Oy, bumili ka nga ng ganito. Sarap-sarap sa pakiramdam na yung nag-uutos sa'yo si Jesus mismo. And I'm not sure kung minsan sumasama na yung loob ng mga apostol, no? Pag palagi silang inuutusan ni Jesus. Pero, knowing Jesus, He's the incarnate Son of God. Na lahat ng sasabihin niya, kung ako nandun sa time na yon, tapos kilala ko talaga siya bilang Son of God, sarap sumunod na sa direct na inuutos niya, no? Russell, bumili ka nga ng pansit, something like that. Now, mga kapatid, si Jesus, hindi lang pang mga apostol, makikita rin natin siya ng mukhaan. Ayan po ay pinangako niya. Makita po natin yan sa 1 John chapter 3 verse 2, we will see Him as He is, mukhaan, and we will be like Him. Magiging perfect din tayo, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, pag nagtagpo tayo. Jesus will come back in visible glory. Salamat kasi si Jesus merong I shall return. No, nung unang panahon, si Douglas MacArthur, nung ginapi tayo ng mga Japanese, nag-atrasan yung mga Americans, pero sabi ni Douglas MacArthur, magkamag-anak daw sila ni John MacArthur. Sabi ni Douglas MacArthur, I shall return. Now, si Jesus Christ, meron ding I shall return. At makikita natin siya ng mukhaan. And number 3 po, new earth. The world will be fully restored. Sa Genesis chapter 1 po, lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo. Nahulog nahulog sa kasalanan. Minsan nauutal-utal lang ako, no? So, yung mundong nilikha ng Diyos, nahulog sa kasalanan. Pero, meron pangako yung Diyos. Sabi niya, itong mundo na ito, na nahulog sa kasalanan, pinagharian ni Satanas, babawiin ko to. And i-restore ko to, i-repair ko to, aayusin ko to. Now, paano po natin to may apply sa ating mga buhay? Have hope. Meron po tayong pag-asa kay Kristo. For there is hope in Christ. Mga kapatid, kahit ano pang kadiliman ang nakikita natin ngayon, kahit ano pang korupsyon ang nakikita natin, kahit anong kasamaan ang nakikita natin ngayon na para bang wala ng pag-asa, mga kapatid, mayroong pag-asa kay Kristo. Jesus Christ will come back, and that is our blessed hope, our ultimate hope. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, yan ang palatandaan na si Satan, wala siyang final say. Ang final say kay Jesus. Ang huling halakhak, wala kay Satanas. Ang huling ngiti, na kay Jesus. Si Jesus Christ yung sa kanyang pagbabalik, talagang magkakaroon ng perfection and full restoration dito sa mundo. There is hope in Christ Jesus. Pangalawa po, long for Christ's return. I hope excited po tayo, no, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa, di ba, meron tayong feeling na excited tayong bumalik sila, magbakasyon sa atin. Ako, may kapatid ako sa abroad. Yung iba sa atin, may mga nanay, may tatay, may kuya, may ate sa abroad, na pag uuwi sila, di ba, merong sense of excitement. Uy, may pasalubong ako, chocolate, at kung ano pa man, sapatos, relo. Pero alam niyo po, kay Jesus, He will come back. And I hope mas excited tayo na makikita natin si Jesus Christ. We have to long for Christ's return. Yun po yung ultimate hope natin, blessed hope natin. At
finally makikita natin yung Savior natin na namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa atin. This time makikita natin siya. And I hope meron po tayong excitement. Meron po tayong longing na makita natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. And number 3 po, while waiting, meanwhile, habang di pa dumarating si Jesus Christ, we prepare the way for the Lord. Ano po ibig sabihin ng preparing the way for the Lord? Kapareho po ito ni John the Baptist. Dong hindi pa nahahayag publicly si Jesus Christ, ang pinauna ni Lord, si John the Baptist. Siya yung inutusan ng Panginoon, prepare the way for the Lord. Siya yung herald. Kumbaga, yung herald, yung may turotot. Tan-tan-tan-tan, merong darating na king. So, ganun po yung role ni John the Baptist. Siya yung unang sinugo ng Diyos to prepare the way for the Lord. At kaya nung pagbabalik ng ating nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, publicly nahayag siya, may mga disciples na agad si Jesus. May mga kumikilala na agad sa kanya. Bakit? I-prepare na ni John the Baptist. Bakit po? Ano po yung mensahe ni John the Baptist? Repentance. Magsisi na kayo sapagkat darating na ang Mesaya. So tayo po, ang mensahe natin sa mundo, repentance. Magsisi na kayo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay babalik muli. At ayaw mong madatna ni Jesus Christ nang hindi ka pa nagsisisi sa ating mga kasalanan. So, that's our mission, no? Prepare the way for the Lord. Na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, naihanda na yung mundo na disciple na yung mga nations, yung mga bansa, mga ethnic group sa mundo at ready na tanggapin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, inihanda na ng church yung daraanan ng Panginoong Jesucristo, yung mundo na yung mga bansa ay sumasambat, nagpupuri sa ating Panginoon. And when Jesus Christ comes back, makikita niya yung nations worshiping Him and honoring Him. Now, para po sa ating discussion, how does believing in Christ's return give you strength and hope in today's broken world? Ngayon alam natin, no, Jesus Christ will come back. Paano ito nakakapagbigay sa atin ng lakas at pag-asa? Gayon ang nakikita rin natin dito sa mundo, yung brokenness, yung paghihirap, pagdurusa, at maging kasamaan. So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Now, I still have, I think, 1 minute or 2. Discuss po natin itong 1,000 years, no? Sabi po rito, na si Satan papakawalan muli. After that, he must be set free for a short time. So, nakakulong si Satanas, tapos after 1,000 years, papakawalan ulit siya. For what reason? Alam niyo po, napakaganda nitong passage na to sa Revelation chapter 20 eh. Kasi si Satan, papakawalan siya para puksain ng Diyos, para hatulan ng Diyos. He was released for judgment. Pag binasa niyo po itong verse 7 onwards, patungkol na po ito sa judgment of Satan. Kaya sabi po rito, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. Anong gagawin niya? He will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog. Sino daw yung dadayain niya? Yung Gog and Magog. Yun yung defeated nation, annihilated nation. Interesting pong aralin to kasi yung picture po nito, yung mga kasama ni Satan dito, mga defeated nations, annihilated nations sa Old Testament, Gog and Magog. And to gather them for battle. Para bang huling sipa ng isang mamamatay na asno, no? Last kick of a dying donkey. Kasi pagdating po rito sa verse 9, but fire came down from heaven and devoured them. Hinusgan, pinuksa lang sila ng Diyos. Kumbaga, ang picture po rito ni John, nung sinulat niya ito, Satan will be released for judgment. Kumbaga, nasa kulungan, yung isang kriminal, pinakawalan para bitayin. That's the picture. Satan is a defeated foe. Now, I hope may natutunan po tayo dito sa devotion natin na ito. Nagkaroon po tayo ng pag-asa na si Jesus Christ, He has the final say. And Jesus Christ will return. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father in heaven, I look forward to the day Jesus returns in power to complete the process of redemption.
Thank you for the promise that evil will not have the last word, and that your kingdom will bring lasting peace. Teach me to wait with hope, live with purpose, and serve with joy. As I look ahead, help me to be faithful in the present. Rule in my heart today, even as I long for the day when Jesus rules the world in fullness, and all nations bow before Him. Please, Lord God, use me to prepare the way for for Jesus' glorious return. In the victorious name of Jesus, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope may natutunan po kayo. At magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.